So tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na po ng ating pagtatalakay ngayon tungkol dito sa Abrahamic Covenant. At medyo ito po ay medyo may konting sabihin natin may konting lalim ng konti o deeper ng konti. Laliman pa natin ng konti ito pong ah, sa Abrahamic Covenant na to sapagkat kailangang makita po natin itong mga bagay na to. Kaya nga po ang ating pong pinaka overall na subject po rito ay why right division matters. Kapag hindi po natin nakita po yung yung promise ng Panginoon, yung promise ng Panginoon sa Israel at yung promise ng Panginoon sa tayo na mga Gentiles ay talagang mako-confuse ka, kaya maraming mga mix po sa mga churches ang kanilang mga teaching po. So makikita po natin po rito na si Abraham po ay meron pong tatlong account po sa kanyang buhay. Ang una po ay sa Genesis chapter 15. Pangalawa po, ito po yung Genesis 17 na kung saan po sa Genesis chapter 17 ay dito na po na isagawa yung talagang covenant of circumcision. At babasahin ko po, no? Genesis chapter 17. At hinihiling ko tayo po ay muli po ay buksan natin ang ating mga Bible po sa Genesis chapter 17. I-check ko muna po kung okay po yung aking sound. Okay? So dito po sa Genesis chapter 17 ay kung saan po ay meron na po itong tinatawag nating token sa verse 9. Genesis 17:9, and God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant, therefore thou and thy seed after thee in their generations. This time is specific po. Okay, verse 10, This is my covenant, which ye shall keep between me and you and thy seed after thee. Every man-child among you shall be circumcised. Verse 11, And ye shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant. Ito po yung pinaka-token po of the covenant betwixt me and you, and he that is 8 days old shall be circumcised among you, every man-child in your generations, he that is born in the house or brought with money or any stranger, which is not of thy seed. He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised, and my covenant, specific po, shall be in your flesh for an everlasting covenant. So mahalaga po itong account sa buhay po ni Abraham, itong Genesis 17, dahil dito po nagsimula yung covenant of circumcision at mula noon ang mga Israelita ay tinawag pong circumcision. At yung mga Gentiles po ay tinawag pong uncircumcision. Sa Genesis 15, meron pong account po dito si Abraham na mamaya po ito po yung account na pinapaliwanag po ni Apostol Pablo sa Genesis chapter 15 po. Kung saan, ang sabi sa verse, for the sake of time, ay babasahin ko na lamang po, no? Verse 2, and Abraham said, Lord God, sabi ni Abraham sa Panginoon, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless? And the steward of my house is this Eleazar of Damascus. And Abraham said, Behold, to me thou hast given me no seed, and lo, one born in my house is mine heir. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be by thine heir. Verse 5, and he brought him forth abroad and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. And he believed. Nais kong pansinimpunin po yun, mga minamahal. And he believed in the Lord, and he counted it for righteousness. At yan po yung ini-explain po ni Pablo sa Romans chapter 4 at sa Galatians chapter 3. At meron pong account po si Abraham po sa Genesis chapter 22 po. Genesis chapter 22 po.
nais kong pansinin po ninyo na may tatlo pong magkakahiba-ibang account po sa buhay na Abraham na ito po'y nagre-represent po ng doktrina sa iba't ibang panahon. Okay? Ang sabi sa Genesis chapter 22, kung saan po ay inoffer po ni Abraham si Isaac. Verse 1, and it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here am I am. And he said, Take now thy son, thine only son, Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon the one of the mountains which I will tell thee of. So ito po yung account po, tatlong magkakahiwalay po na account po ni Abraham, at kapag hindi po natin po nakita yung nire-represent nitong tatlong magkakahiwalay na account po sa buhay ni Abraham, ay hindi rin po natin makikita po kung ano po yung application nitong pagkakaibang account po sa buhay ni Abraham. Now, Romans chapter 4, nandito na po sa ating screen po, mga minamahal. Okay, chinecheck ko lamang po ano po itong aking Okay, Romans chapter 4 verse number 1. Sabi po, nakalagay na po sa screen. Anong account po? Patutunayan ko po sa inyo, saan dun sa tatlong account po, dito po sa ating nakita po, saan dito kumuha si Apostol Pablo ng kanyang ituturo para sa atin na mga hintil. Okay? Tingnan po natin. Romans chapter 4 verse 1. What shall we say then that Abraham our father, as pertaining to the flesh, hath found? Verse 2. For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory, but not before God. Verse 3. For what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Maliwanag na si Apostol Pablo po, tumatakbo po siya sa experience po sa buhay ni Abraham sa Genesis chapter 15. At mahalaga po yon, mga minamahal. Verse 4, Now to him that worketh is the reward, not reckoned of grace, but of debt. But to him, verse 5, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Nung ini-explain po ni Apostol Pablo sa Book of Romans pertaining po sa body of Christ na ang justification natin is through believing on what Christ did on the cross, wala tayong, hindi po involved yung gawa, ginamit po niya si Abraham sa verse 3. Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. At yan po ay, mamaya po, titingnan po natin, yan po ay tumatakbo po si Pablo sa Genesis chapter 15 account. Mahalaga po yon. Now, righteousness, paano bang magiging righteous ang isang tao sa lumang tipan? Deuteronomy chapter 6, dahil po, binanggit po, ito po, balikan po natin po ito, mahalaga po ito, mga minamahal po . Dahil po dito sa talatang ito, pinapalagay po ng nakakarami na since si Abraham, nung siya po ay nag-believe sa Genesis 15 account, pinapalagay po ng marami pong nagtuturo, dahil po binanggit ni Pablo, so si Abraham daw ang nagre-represent doon sa pangyayari po sa Genesis 15 account ng lahat ng tao from Genesis to Revelation na nag-believe si Abraham and he counted it for righteousness. At ito yung talata na ginagamit po ng nakararami po na non-dispensationalist na patunay na just by believing, katulad ng nangyari kay Abraham, kinount po ng Diyos for righteousness. Pero mamaya po ipapakita ko po sa inyo bakit po si Pablo po, nung siya po ang nagtuturo na po patungkol po sa righteousness or justification through faith alone, ay bakit po kay Abraham siya tumatakbo sa Genesis 15? Mahalaga po yung bagay po na yan. Now, si Abraham nga ba ang nagre-represent
ng mga tao sa lumang tipan para siya po ay accounted for righteousness, yung kanyang pagbilib. So tingnan po natin sa lumang tipan po kung aakma po ba yung ganong posisyon. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 21, 25. Basahin ko po na, Deuteronomy 6:25. And it shall be our righteousness. Ito po yung sabi nila, magiging righteousness. Paano po? If we observe to do all these commandments before the Lord our God as yet commanded us. So maliwanag na yung righteousness is if we observe to do all these commandments before the Lord our God. 2 Samuel chapter 22. Dagdagan pa po natin. Ang sabi sa verse 21, 2 Samuel 22 po, the Lord rewarded me according to my righteousness. Mahalaga po yun mga kapatid ha. The Lord rewarded me according to, I want you to know the word my. Okay? Inaangkin niya itong righteousness na kanya. My righteousness, according to the cleanness of my hands, hath He recompensed me. Verse 22. Bakit po my righteousness? For I have kept the ways of the Lord, and have not wickedly departed from my God. Verse 23, for all his judgments were before me, and as for his statutes, I did not depart from them. Yung binabanggit po sa 2 Samuel chapter 22 na may righteousness ay nakabase po sa kanyang mga ginawa. Sabi niya, and have not wickedly departed from my God. Sa verse 23, I did not depart from them. Verse 24, I was also upright before him and have kept myself from mine iniquity. Verse 25, therefore the Lord, dahil dito po, basahin po natin, dahil po, sabi niya, for I have kept the ways of the Lord, verse 22, and have not wickedly departed from my God, and then I did not depart from them. I was also upright before him and have kept myself from my iniquity. Therefore, the Lord hath recompensed me according to my righteousness, according to my cleanness in His eyesight. So maliwanag na ang righteousness po, base po sa 2 Samuel, ay nakabase po sa kanyang ginawa. Okay? Kaya, dagdagan pa po natin ang pangyayari po. Sa Psalms 106 verse 30 to 31, si Pinehas po. Basahin po natin, verse 30. Then stood up Pinehas and executed judgment, and so the flag was stayed. Verse 31. And that was counted unto him for righteousness, unto all generations forever. Now, ang tanong ganito si Pinehas po, kinounted po na for righteousness. Ano po ang dahilan? Sa Psalms 106 po yun Ito po'y galing po sa Numbers chapter 25. Basahin po natin si Pinehas sa Numbers 25 para maunawaan natin bakit kinounted for righteousness yung kanyang ginawa. Numbers chapter 25, nandito po yung kabuuan po niyan Okay? Numbers chapter 25 verse 7 to 11. Samahan niyo po kung buksan ang ating mga Biblia sa Numbers chapter 25 verse 7. And when Pinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, saw it, he rose up from among the congregation and took a javelin in his hand, and he went after the man of Israel into the tent and thrust both of them through the man of Israel and the woman through her belly. So the plague was stayed from the children of Israel, and those that died in the plague were 24,000. Verse 10. And the Lord spake unto me, Moses, saying, Pinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, hath turned my wrath away from the children of Israel, while, bakit po, hindi po ibinuhos ng Diyos yung kanyang galit? While he was zealous for my sake among them, that I consume not the children of Israel in my jealousy. Dito po sa Numbers 25 verse 7 of 11, ay binanggit po si Pinehas, meron po siyang ginawa. At sa Psalms 106 verse 30,
yung pong ginawa ni Pinehas na yan, nakabayanihan, ang sabi sa verse 31, and that was counted unto him for righteousness. So, maliwanag na maliwanag po na hindi po pwede si Abraham ang magre-represent ng mga tao sa Israel in time past. Bakit po? Mamaya po, dahil sa Old Testament, ang righteousness po is based doon sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Now, righteousness. Romans chapter 4, verse 13, verse 1 to 13. Paano ba at kailan po? Kailangan specific po. At tulad na sinabi ko sa inyo po, may tatlong account po sa buhay ni Abraham at tingnan natin saan po kumukuha ng experience po ni Abraham si Pablo. Mahalaga po ba yon? Yes, mahalaga po yon mga minamahal. Verse 9, Romans 4:9. Cometh this blessedness then upon the circumcision only, or upon the uncircumcision also? For we say that faith was reckoned to Abraham for righteousness. Okay? Verse 10. How was it then reckoned? When he was in circumcision or in uncircumcision? Not in circumcision. The answer is, but in uncircumcision. So, malabong-malabo na tumatakbo si Pablo sa Genesis 17. Dahil sa Genesis 17, doon na po nagkaroon ng covenant of circumcision. The only way na tumatakbo si Pablo po, patungkol po sa recon ng Diyos kay Abraham for righteousness, ay doon po sa Genesis chapter 15. So, ibig sabihin, na-recon ng Diyos yung kanyang pag-believe for righteousness when he was in uncircumcision. So, from Genesis 17, hindi po sila pwede pong i-apply nila to dahil nakamtan po ni Abraham yung kinount ng Diyos yung righteousness when he was in uncircumcision. Mahalaga po yun. At yan po ay nasa Genesis 15. Tingnan po natin. Balik po tayo sa Genesis 15. Genesis chapter 15 po. Verse number, Genesis chapter 15 and verse number 5. And he brought him forth abroad and said, Look now toward heaven, and tell the stars if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. And he believed in the Lord, and he counted it for righteousness. Dito po tumatakbo, dito po humuhugot si Pablo ng kanyang sinasabo dito. Okay? Dito po sa justification through faith. Mahalaga po yun. Verse 11. And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised, nung siya po ay non-circumcised, that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised, that righteousness might be imputed unto them also. So, nakamtan ni Abraham itong nirecon for righteousness nung siya po ay nung wala pa yung circumcision, at tayo po, yung mga Gentiles po, sila po yung tinatawag na uncircumcision, na nag-believe, ang sabi yan, that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised. So si Abraham po, doon sa Genesis 15, mamaya po ipapakita ko po sa inyo, ito po ay nagre-represent po in the future, at ito po yung binabanggit ni Pablo na yung mga Gentiles, though hindi po kasama sa circumcision, covenant of circumcision, pero nag-believe, that righteousness, sabi niya, might be imputed unto them also. Mahalaga po yung bagay po na yan. Now, bakit po si Pablo ay tumatakbo po dito po sa Genesis chapter 15? Basahin po natin muli. For what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. How was it then reckoned? Sabi sa verse 10, dahil kinount ng Diyos yung kanyang pag-believe. Saan pong account po yun? Saan pong account? Sa Genesis
17 or Genesis 22? O Genesis chapter 15 po. Diyan po tumatakbo si Pablo po Genesis 15, mahalaga po yan. Okay? Sabi sa verse 3 ng Romans 4:3, for what saith the scripture, Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Okay? Mahalaga po ito mga kapatid. Okay? Unto him for righteousness. Verse number 10, how was it then reckoned? Paano ito nirecon ng Diyos? When he was in circumcision or in uncircumcision? Not in circumcision, but in uncircumcision. So mahalaga na dinidiin ni Pablo na kinount ng Diyos, nirecon ng Diyos for righteousness when he was in uncircumcision. Bakit mahalaga po yun sa verse 10? Bakit kailangang sabihin ni Pablo at idiin niya na nakount po ng righteousness nung siya po ay in uncircumcision? Dahil meron pong account sa Genesis 17 na covenant of circumcision, hindi po sila kasali dito. Okay? Dahil ito po nirecon ng Diyos when he was in uncircumcision. Mahalaga po yon mga minamahal, yung bagay po na ito, mga kapatid. Now, yung mga prophets po, dito po sila tumatakbo. Sa Genesis 17. Okay? Acts chapter 3, verse 25. Ye are the children of the prophets and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, and in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed. So, ang Israel po, sila po yung children of the prophets and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham. Saan po tumatakbo yung mga prophets po? Pag ang pinag-uusapan po ay patungkol sa circumcision, patungkol sa law, patungkol po sa nation Israel na mga dietary laws, mga peace of the Lord, mga offerings at mga laws, ito po'y bumabalik po sila sa Genesis 17. Romans 9:4, who are Israelites, to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law and the service of God and the promises. So tandaan po natin meron pong tatlong magkakahiwalay na pangyayari po sa buhay ni Abraham. Si Paul po ay tumatakbo sa Genesis 15 account, ang mga prophets po down hanggang doon sa Matthew, Mark, Luke, and John ay tumatakbo po sila, nakapokus po sila mula doon sa Genesis 17. Now, si James naman po, dito ang daming nalilito po Pinipilipit natin yung talata Wala naman nakalagay dyan na, alam nyo mga kapatid, dito po natin napapatunayan kapag ka po ang mga ngaral ay talagang naniniwala sa Biblia. Kapag ka po meron po kayong napapakinggan at nagdadagdag sila ng salita na wala namang sa talata, lumalantad lamang na hindi nila pinaniniwalaan kung ano yung nakasulat sa banal na kasulatan. Okay? Meron pang pasabi-sabi na working faith. Wala namang pinag-uusapan dito na working faith work of faith. Wala naman po Okay? Ang problema po kasi, failure to rightly divide the word of truth. Okay? Si James po, tumatakbo po siya sa Genesis chapter 22 nung pinag-uusapan itong bagay na to. James chapter 2 verse 20. But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead. Verse 21. Saan po siya tumatakbo? Was not Abraham our father justified by works? Papasinin niyo po Justified po by works si Abraham. Saan? When he had offered Isaac, his son, upon the altar. Aba, hindi po tumatakbo si James sa Genesis 15. Tumatakbo po siya sa panahon doon sa Genesis 22 nung inoffered po ni Abraham si Isaac. Okay? Mahalaga po yon. Verse 22, seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Alam niyo mga kapatid, hindi po natin kailangang gumawa para yung faith natin ay made perfect, because in the first place,
yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na offering for our sin was already perfect. Okay? Ito yung kanyang ginawa ay was made perfect through offering Isaac, his son, upon the altar. Okay? Wala pong contradiction dito. Huwag po nating pilipitin po ito. Okay? Now, tingnan po natin, si Paul at saka si James, ang dami pong confused po rito eh. Maging si Martin Luther, confused po dito eh. Patungkol kay Abraham. Dahil sabi nga naman sa Romans 4:3, for what saith the scripture, Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Si James naman, James 2:20 and verse 21, but wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead. Verse 21, sasabihin ng mga ibang mga tagapagturo, faith without works is dead. Kasi merong work of faith, merong hindi. Ang liwanag po just leave the verse as it is and believe kung ano yung nakalagay sa Bible, mga kapatid. Dahil po tayo po ay tinuruan na mindset na tayo ng ating tagapagturo, kaya kapag po tayo nakaka-encounter po ng ganitong talata, gumagawa tayo ng kaparaanan natin, pero wala namang problema po yung sinasabi ni James Okay, basahin po natin, James 2:20. But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? Verse 21. Was not Abraham our father justified by works? Dito nalito si Martin Luther Sabi ni Paul, nag-believe siya sa Diyos, kinount pang righteousness. Sabi ni James, na-justified siya by works when he had offered Isaac his son upon the altar. May contradiction po ba? Wala po. Bakit? Dahil si Paul, yung kanyang pinapatunayan sa buhay ni Abraham, when Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness, tumatakbo po siya sa panahon doon sa Genesis 15. Si James po, tumatakbo po siya sa Genesis chapter 22. So bakit pipilitin natin si James at i-harmonize natin kay Paul samantalang magkaibang account ang kanilang pinag-uusapan? And by the way, ang book of James chapter 1 verse 1, tingnan po natin kung kanino po naka-address. Ang problema po kasi unang-una po hindi natin alam kung kanino ba ina-address yung book of James. James chapter 1 verse number 1. Sige po, buksan po natin ang ating mga Bible. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, what? To the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. Alam niyo na po ba kung para kanino po ito naka-address? Kaya wag po nating pilipitin yung talata. Hindi po contradiction po yung binabanggit ni Paul at yung binabanggit ni James. Dahil bakit po? Dahil magkaibang account po sa buhay ni Abraham ang kanilang pinupunto po. Galatians chapter 3 verse 8 po. Galatians chapter 3 verse 8. And the scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. Si Paul po, tumatakbo po siya sa Genesis 15. Bakit po? Importante po kasi po itong Genesis 15 Dahil lang sabi sa Galatians 3:8, and the scripture foreseeing. Tinignan ko po sa dictionary yung satang foreseeing, to see beforehand, seeing before the event. Yung scripture po, nakaganapan po doon sa Genesis 15. Ito po yun Halika po, basahin po natin muli po ito, Genesis 15. Bakit dito po tumatakbo si Pablo? Si James tumatakbo sa Genesis 22. Ang mga prophet sa Genesis 17. Bakit po? Dahil ang sabi po sa Galatians, punta po tayo sa Genesis 15. Takbo po tayo, mga minamahal. Punta po tayo sa Genesis 15 po. Verse number 8, verse number 6. And he believed in the Lord, and he counted it for righteousness. Ito pong sinulat po sa Genesis 15 verse 6, ang sabi sa Galatians 3:8, and the scripture, yung pong Genesis na yan, 15:6, foreseeing,
Yung pong karanasan po na naisulat po kay Abraham, tinignan ko sa dictionary word na foreseeing, to see beforehand. Seeing before the event. So yung account po sa Genesis 15 na experience ni Abraham, ito po ay nagpo-foresee ng magaganap in the future. Hindi po sinabing foretelling. Ang foreseeing, to see beforehand, seeing before the event. Ang foretelling po, to tell beforehand or predict. Bakit po dinidiin ko po yung word na foreseeing po, yung kaganapan sa buhay ni Abraham sa Genesis 15 po na foreseeing? Kasi yan po unang-una sinabi ng Bible. Pangalawa, hindi po foretelling ang sinabi. So ibig sabihin, ito pong challenge ko po sa inyo. Wala pong sinumang mga propeta after po ni Abraham, papasok po kay Moses, hanggang sa Matthew, Mark, Luke, and John, ang nag-emphasize ng Genesis 15:6. Wala pong nag-elaborate, wala pong nag-predict, wala pong nagsabi, okay? Wala pong nagbigay ng mensahe ang mga prophets po dito po sa experience po ni Abraham sa verse 6, and he believed in the Lord and counted it for righteousness. Wala pong nagportel nito. Wala pong nagbanggit nito dito sa Genesis 15:6. Kaya't ang sabi po ni Paul, yung pangyayari na yon, and the scripture foreseeing. Ito pong isinulat na ito ay nagpo-foresee. Not on doon sa Old Testament people. Ito po yan. Yung Genesis 15:6 ay nagpo-foresee, sabi yan, and the scripture foreseeing, anto, that God would justify the hidden through faith. Preached before the gospel unto Abraham, saying, indeed, shall all nations be blessed. Kaya si Paul lamang po ang nagbumalik po. Siya lamang po ang nag-emphasize at bumalik doon sa Genesis 15:6, sa Romans chapter 4 at sa Galatians, dahil yun po ay nagpo-foresee in the future. Kaya si Abraham po sa Genesis 15 ay hindi po nagre-represent ng mga tao sa Old Testament, kundi yung kanyang experience po sa Genesis 15:6 ay nagpo-foresee in the future. Okay? Na i-justify ng Diyos ang mga hidden. Sino po to? Mga Gentiles through faith. Hindi po foretelling po ha, ulitin ko po ha, yung kaganapan po sa Genesis 15, kaya wala pong nag-emphasize po nito mga minamahal. Okay? Ibig sabihin, itong Genesis 15 account ay nagpo-foreseeing na yung mga Gentiles ay i-justified by faith, mga minamahal. So, I hope God would justify the hidden through faith. Si Pablo lamang po ang nag-emphasize nito na ang mga Gentiles, dahil sa prophecy po, ulitin ko po, sa prophetic program po ng Panginoon, ang Gentiles po ay masasave sa pagitan ng Israel. Kaya wala pong nag-emphasize nito ng Genesis 15:6 ng mga prophets. Si Paul lamang po. Bakit po? Dahil yung account na yon ay nagpo-foresee. It was a revelation to Paul na yung reference na yon ay foreseeing in the future para sa mga Gentiles that God would justify the hidden through faith. So I hope po mga minamahal ay naging blessing po sa atin po itong bagay po na to, sapagkat ang dami po kasi pong confused sa mga bagay po na to. And I hope po na sana po ay naging blessing po sa inyo. At meron pa po itong part 3 at magpapatuloy po tayo sa mga mag-a-announce na lang po ko kung kailan po tayo mag-broadcast para po dito po sa ating pong part 3 po ng ating pong Abrahamic Covenant. Okay? At pagpalain ng Panginoon. So maraming salamat po. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos ngayong gabi. So maraming salamat po. It's 10:50, magi-11 na po. Salamat po at sa inyong matyagang panonood, pakikinig, at patuloy po na suportahan niyo po itong ating pagtuturo po. Dahil sa prophecy po ng Panginoon, ang Gentiles po ay masasave sa pagitan ng Israel. Kaya wala pong nag-emphasize nito ng Genesis 15:6. Wala pong nag-emphasize nito ng mga prophets. Si Paul lamang po ang nag-emphasize at bumalik doon sa Genesis 15:6 and he believed in the Lord and counted it for righteousness.
why right division matters. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming pong salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. At salamat po sa inyong kabutihan, Panginoon. Sa inyong kabutihan, sa inyong mga salita. I-bless niyo po ang mga pag-aaral na ito at itinataas po namin kayo at dinadakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. So muli po ay maraming salamat po. God bless you all po, mga kapatid.